Magandang umaga mga kababayan. Ito po nga po, News That Matters po. Ito nga panonoorin po natin yung pahayag nito ni Senator Chis Escudero. Dito nga po kay tungkol dito kay Congressman na Romualdez na isa po siya sa mga utak ng mga nakawang pagnanakaw dito. Yung mga nakawan dito sa Pilipinas, yung mga bilyon-bilyon, isa po siya sa mga utak dyan mga kababayan. At ito nga po, lahat na nangyayari dito ngayon, isa po siya sa may kasalanan dito. Yun ang sabi po ni Senator Chis Escudero. Panoorin na po natin mga kababayan, ito na po. By the way nga po, bago po ang lahat, pagpasensyahan nyo na po. Dispensa yung mga dalawang upload ko ngayon nagkaroon po ng wala po siyang audio hindi ko po alam. May nagkaroon po ng technical glitch, hindi ko akalain na walang audio pala pero dun po sa pagkakaano ko may audio. So pagpasensyahan niyo na po mga kababayan. Ito na po. Maraming salamat, Mr. President, and thank you for that clarification and, of course, that manifestation. Mr. President, we will recognize our distinguished colleague, the former Senate President, our distinguished colleague from Sorsogon, no other than Senator Francis Chis Escudero. Yes, the gentleman from Sorsogon, Senator Francis Escudero, is recognized. Naku po, huwag magpagpadala sa script at sa reswela ni Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan. Mga kababayan, magandang umaga po. News That Matters po mga kababayan. Ito po, pakinggan natin yung pahayag ni Senator Chis Escudero tungkol dito kay Romualdez Tamban, House Speaker dati. Ito po ngayon, mga kababayan, wag tayo magpapadala dito sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Ito yung pahayag ni Senator Chis Escudero mga kababayan. Dahil nga dito po sa nangyayari dito sa bansa natin, yung mga corruption na yan, yung mga bilyon-bilyon, isa po siya sa dahilan sa mga kaganapan na ito mga kababayan. Pakinggan po natin to.
Mga kababayan, pagpasensyahan nyo na po yung kanina, yung dalawang upload ko, nagkaroon po ng technical glitch. Hindi ko akalain na ganun. Meron naman talaga dapat audio, pero nagkaroon talaga ng problema. Pagpasensyahan nyo na po mga kababayan, di na po maulit yun. Panoorin na po natin tong video na to mga kababayan. Lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Yun na po mga kababayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa ang bukod, hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Ayan na po mga kababayan, di ba? Talagang lumilitaw na yung mga katotohanan. Malapit na po tayo dyan sa bungad na yan na magkakaroon na po ng resulta yung itong pag-hearing na to. May makukulong na. Yan na po nang galing mismo sa bibig ni Mayor Magalong ha mga kaibigan, mga kababayan ha. Itong si Saldico ang isa sa utak dyan sa nakawan na yan. Pangalawa ay yung ngayong pahayag ni Senator Chis Escudero na si Romualdez yung kanyang kakutsaba. At syempre, kung meron po yung mga malalaking isda, meron din siguro na magandang usapan dyan mga kababayan, di ba? Yan ang pag-uusapan sa susunod. Just the House Speaker. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control, and allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil
sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Ayan po mga kababayan, narinig natin ha, napakaliwanag. Medyo lumalalim na. Doon na tayo sa ilalim mga kababayan. Ito nga po, narinig natin na ang utos daw ng Pangulo na si Bangag Marcos, nabawasan yung pondo ng Department of Agriculture para lang mapunta dito sa mga DPWH para kurakutin ng mga kawatan na buhayang to para palakin yung kanilang mga tiyan, mga kababayan, di ba? Ayan po, pakinggan natin. So galing daw kay sa Pangulo at inutos naman ni House Speaker Romualdez dito kay Zaldico at yan damay-damay na lahat mga kababayan hanggang sa pababa na ng pababa mga kababayan yung mga nakawan nila dyan, di ba? Ayan na po. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release o FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ng katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy, it's the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs. I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us. Narinig po ninyo yung payag ni Chis Escudero, mga kababayan. Ito kung talagang to si House Speaker dati na si Tamban, ito yung nag-uudyok sa ating sa mahal na Pangulo na napirmahan na para yung pondo ng dito, yung flood control, para nga ito magagamit nila sa election daw, mga kababayan. Tignan mo mga mandarambong na to, yung mga, di ba? Antindi nila yung mga pera natin, mga kababayan, imbis na napunta dito sa mga project na flood control na yan, binulsa lang nila kung saan nila, dinadala nila sa iba't ibang bansa, nagpapakasarap sila doon. Talagang itong mga kababayan na to, talaga itong mga to, makulong na dapat dito as soon as possible para mapagdusahan nila yung mga sakit na dinulot nila sa ating mga taong bayan. Way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. Close quotations.
Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako? Hindi ko po gagawin yun. Sa hig ng tennis court, ang nasabing gusali sinimulang pinatayo noong ika-6 ng Oktubre taong 2022 at ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung ang lalakas na yan, sila Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyu ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo, hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasa. Totoo po yan mga kababayan, di ba? Sa mata natin, sa mata bayan ng Pilipino, gumagawa itong mga nasa nakaupo dito na sila Tamban, sila Bangag, at sila kung sila Tuta Soto, kasama na yan kasi isa sa administrasyon na nakaupo dyan. Ngayon, gagawin nilang lahat para hindi sila masugpo, pero tayo, tinanggal nila si Senator Marcoleta kasi alam mo, napakagaling na idol Senator Marcoleta para mag-imbestiga. Makulit po talaga yan mga kababayan, di ba? Yan nga po, ginagawa nila lahat para pagtakpan yung kanilang baho, pero anong mangyayari mga kababayan, di ba? Ito, nagrarally tayo para matanggal sila, yung mga magnanakaw na yan. Kaya tayo mga kababayan, let's be vigilant and cautious. Huwag natin silang tatantanan at pabantayan natin sila. Alang-alang dito sa mga pera natin na winawaldas nila. At hindi po tayo papayag na binubulsa lang nila. Tayo naghirap tayo dito sa Pilipinas, di ba mga kababayan? Samantalang sila, ang rarangyan ng buhay. Hindi naman po tama yun. Ito na, laban na lang tayo ng parehas. Magpoprotesta na lang tayo, lalaban na lang tayo sa kanila. Ito na po.
Panoorin natin susunod. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Boom, balagadum ka, tamba. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person, binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag Ayan na po talaga mga kababayan. Dadawit na talaga dito, nalulublob na sa ilalim ito si Romualdez mga kababayan. Dahil itong mangyayari dito mga kababayan hindi untouchable nga siya, di ba? Hindi siya napapatawag yung iba, ganyan. Dapat talaga dito, ang mangyayari dito na magkaroon na tayo ulit ng malaking kilos protesta dito sa ating bansa mga kababayan. Dahil wala rin tong nang mangyayari hanggat abutin pa to ng January, February. Ganito pa rin, wala pa rin nalilitis. Sayang lang yung ginagastos ng mga gobyerno dito sa mga hearing na to, pera ng taong bayan. Ang gusto natin mga kababayan, makulong lang naman kung sino yung nagnakaw ng pera at ibalik nila. Tapos ng usapan, ibigay nyo na sa gobyerno at ilahad dito sa mga proyekto na hindi pa natatapos, di ba mga kababayan? Iyan lang po ang gusto namin, ang salmo ng aming mga dalangin mga kababayan. Di ba mga kababayan, para sa atin to, yan lang gusto natin, makulong at ibalik yung pera. Wag nang ilihis pa at patagalin at wala rin nangyayari. si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na diniliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote,
We will work on it lang. Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Iyon. Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin, sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, no, probably hindi mame-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Ako mga kababayan, wala namang problema sa akin kung fake news daw dito yung mga wala sa mga Senado. Pero mga kababayan, doon lang naman ang ko eh. Nung napanood ko po yung video na yan, yung in-upload ko pa nga yan na ito, inulit-ulit to ni Senator Tuta Soto, natatawa talaga ako na fake news pala yan mga kababayan. Ulit-ulit niya, ulitin pa natin, fake news ba yan? Mapayag mo na yan, Engineer Bryce. Fake news ba yan? Ibig sabihin, wag na lang ulit-ulitin na fake news. Ibig sabihin, talagang alam natin na mas marami ang congressman na nadadawit dyan. Pero dyan sa Senado, alam natin na meron pa rin dyan na hindi lang naman lahat malinis dyan. Pero yung mga sinasabi nga nila, kailangan na lang manutong hearing na to para malaman talaga yung mga katotohanan. Kaya nga, ito na, tuloy-tuloy na lang natin para hanggat mapatunayan kung sino man talaga yung mga salarin dyan at makulong na mga kababayan. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado, na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romualdez? Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ituro ito sa Senado at mga senador. Ginoong Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di uubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiyak ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayanang Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon.
For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty, because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala, bagkos lahat nagtatanong, bakit walang congressman na kasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Called out, yeah. You think that they do not know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasama. O mga kababayan, ayan po yung pahayag ni Professor Winnie Monsod ng mga kababayan. Tama naman po siya, walang congressman. Paano po talaga na nila may imbitahan yung mga congressman dyan. Yan yung mga leader talaga, yung pangalawa, una, Pangulong Marcos ang Pangulo natin. Pangalawa, House Speaker, pinsan niya. Pangatlo, Saldico. Mga kutsaba niya. Anong mangyayari? Siyempre wala. Common sense, di ba mga kababayan? So kung talagang may may power talaga yung mga natin, gobyerno natin, dapat talaga hilain na yung mga tatlong yan, dalhin yan sa Senado para magkaalaman na kahit anong mangyari, kahit na magkagulo-gulo. Gusto namin ng yung katotohanan lamang. Gusto namin mapanood sa TV ang mapagusgaan yung sinong may kasalanan, yung mga nagnakaw, masaya na kami. Yun lang po ang gusto namin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kayo mga nasa gobyerno niya, wala nang paligoy-ligoy pa. Huwag nyo na kaming lokohin. Huwag nyo nang ilihis, nagkakalokohan na lang Inubuhos na lang yung pera namin. Dala nyo na lang dito sa mga flood control. Ibalik nyo na yung pera para maayos na lang yung mga proyekto dito sa Luzon, mga kababayan. Kawawa naman talaga itong mga kababayan namin dito sa mga Luzon na to yung naapektuhan ng mga baha. Imbis na mapunta sa dyan yung pera, wala. Unahin muna natin yung taong bayan, hindi yung mga sikmura ninyo, kayong mga buhaya kayo. Yun lang po ang aming sentimento na gawin na po ninyo. Huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ba natin nakikita na pili tayong pinag-aaway-away? Mayaman, mamamayan laban sa lingkod bayan, lokal laban sa nasyonal na opisyal, congressman laban sa kapwa congressman, at ngayon, senador laban sa kapwa senador, pamilya laban sa pamilya, Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginoong Pangulo, tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin, at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong tatlong daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Ayan nga po mga kababayan, yung matinding testimonya ni Senator Cheese dito kay Congressman Romualdez na isa sa mga
mga nagnanakaw na bilyon-bilyon pera natin mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyo kalimutan mag-like at i-share ang aking mga videos at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat mga kababayan. News That Matters. God bless po.